Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Live Now Inspiration. Pahayag ito ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon. Ito. Summary, sabi nito, Larry Gadon, sinabing mas maganda ang buhay ng mga Pilipino ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Ay, nako. Okay, so basahin ko lang itong Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon said that Filipinos have a better life now, and it is clear that this is the result of the policies and programs of President Marcos Jr.'s administration. According to Gadon, the uptick is felt in various sectors, from a stronger economy to livelihood programs helping the poorest. He still said the government is now more focused on the welfare of the people, allegedly the reason why many Filipinos live easier lives. Naniniwala ba kayo kay Mr. Admiral Larry Gadon? Mas maganda ba ang buhay nyo ngayong panahon ng Marcos administration? Comment naman kayo dyan. Okay. Sabi niya, stronger economy daw. Totoo ba? Ang mga businessmen, pati ang NEDA, DepEd, Bangko Sentral, statistics, all are saying na ang ekonomiya natin pabulusok. Example na lang. Second quarter, ang economic growth natin is 5.5%. Naging 4% na lang itong third quarter. At aminado, pati mismo ang Pangulo, na bumababa nga ang ekonomiya, pati si Anticler. Anong sabi ng Anticler? Tulungan natin ang Pangulo. Huwag nang masyadong negative lahat. Huwag nang palaging mag-rally para maiangat ang ekonomiya ng bansa. Bakit nanawagan si Anticler na iangat ang ekonomiya ng bansa? Kasi bumababa. Kaya doon na kung anong basihan ni Mr. Larry Gadon na sabi niya na lumalakas ang ekonomiya. Bumubuti ang kalagayan ng mga pobre. Okay. Trabaho niya is poverty alleviation. Ano bang naitulong niya para mabawasan ang kapobrehon ng mga Pilipino? Sinusyeldohan natin siya bilang presidential advisor. May nag-compute yan abot ng more than 4 million a year ang sahod, allowances ni Mr. Larry Gadon. In return, anong nagawa niya sa pamilyang Pilipino, lalo na nasa laylayan? Last year ba yung sinabi niya na yung kapobrehon na yan, haka-haka nyo lang yan. Kasi ang daming pumupunta sa mall, ang daming pumupunta sa Jollibee ba Ganon siya napakakitid ang kanyang pananaw, ganyan Hindi niya alam ang nangyayari sa kanayunan. Punta ka dito sa Mindanao, Mr. Larry Gadon. Ipasyal kita sa Talaandig Tribe of Bukidnon na tinutulungan ng channel na ito. Makikita mo kung gaano kaprosperos, karangya ang buhay ng mga tribong Talaandig sa Bukidnon. Isang tribo pa lang yan Tapos sabihin mong mas maganda ang buhay ngayon. SWS survey. Anong sinasabi ng SWS survey? Tumataas palagi ang bilang ng mga pamilyang Pilipino who rated themselves poor. Tumataas ang bilang ng pamilyang Pilipino who said they experience involuntary hunger. Third quarter na lang. Ang second quarter na survey, 16.1% nagsabi nakaranas ng matinding gutom. Itong third quarter this year, tumaas, naging 22% nang nagsabi pamilyang Pilipino nakaranas sila ng gutom.
halos yung percentage na yan, halos parehas na nung pandemic. Nung pandemic, talagang magugutom ang taong bayan dahil hindi ka makapagtrabaho. Ngayon, wala na may pandemic. Bakit nakaka-experience ng gutom ang maraming pamilyang Pilipino? So, dapat sagutin yan ni Mr. Larry Gadon. Tapos sasabihin pa niya na mas magaan daw ang buhay ng Pilipino ngayon. I don't know. Ngayon, iniinsulto pa tayo. Bakit? Sabi ng Pangulo, at the end of his term, tutuldukan niya na ang problema sa gutom. Wala na daw magugutom na pamilyang Pilipino at the end of his term. Parehas na silang dalawa. Siguro, ang advice o bulong ni Mr. Larry Gadon, boss, malapit nang matupad ang pangarap niyo. Talagang bumubuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Menos nang nagugutom. Kaya talagang tumpak ang inyong legacy na walang magugutom. Parang pareha sa housing. Anong pinagmayabang ng Pangulo pagsimula niya? Magpapatayo tayo 1 million houses per year. Total of 6 million houses at the end of my term. Ang galing, palakpak mo. Ano ngayon? For the first 3 years sa kanyang administration, nasa 400 houses pa lang ang naipapatayo. Sabi ni Senator Gatchalian, very ambitious yan. Hindi, kayang to pa rin. Sabi ni Senator Jinggoy, niloloko nila ang taong bayan. Yes, niloloko. Kaya, ginawa nila yung housing na yan, for a period of 6 years, ang target, 1 million na lang. Dati, 6 million eh. Sobrang yabang. Sobrang believe sa sarili. 6 million. So, ganyan din yan. Itong kahirapan, bumubuti. Bahala na kayo kung paniwala nyo. Basta ako, wala na akong kapanipaniwala sa administrasyong ito. Ang Pangulo, ang galing niyang magsalita, iba naman ang nangyayari sa ground. Ito, presidential advisor niya. Ang galing magsalita, bumubuti daw. Maniwala ba kayo? Ako, wala akong paniwala sa kanya. Ka-otso-otsohan yan. Salamat sa inyong pag-subaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So muna ni siya 450 ka yero ang gi-deliver. So muna ni sila ang matagaan og yero. Paano ka nakatapos ka? Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo sa mga nakatagrag yun. Dugangan pa. Oo, pick-up apa sa din yan sa kandin. Ano na ko lang salantan. Balik at magiging pa na. Salantan ba na ko? Masiguro baka ang salantan mo para mapilo ba? Sana dia kang mabajitan anay sindihan. Ayaw, di ba? So, marang pato ko. Kanang malipayon lang. Ayaw pangatop sa siya. Pangatop na gilbik. Ay, nasunod nila ka.